Mga boss, sa panahon ngayon, mahirap nang magkumontra ka sa PBBM administration dahil kakasuhan ka kaagad. Ay isa doon sa nasampulan ay itong si Representative Kiko Barsaga, mga boss. Dahil nga sa kanyang mga social media post, video na ginagawa laban kay PBBM administration, mga boss, ay gusto siyang isuspend ng Kamara ng 60 days or 2 months, mga boss. Kahapon nga ay dininig yan. Pero mayroon isang baguhang congressman, representative from Batangas City, mga boss, no, itong si Libeste. Yan, mga boss, anak ito ni Loren Ligarda ang nag-no para isuspend itong si Kiko Barsaga. Pero inaasahan na natin, mga boss, no, na masuspend itong si Kiko dahil sa karamihan ng congressman dyan ay under PBBM or mga bata ng PBBM administration. So ito may tumutol, mga boss, itong si Representative Kiko Barsaga. Ano ba kanyang sinabi diyan, mga boss? Mahiya naman tayo. Batangas 1st District Representative Leandro Lebeste criticized the House of Representatives move to suspend Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga for 60 days due to an ethics complaint, saying that chamber has more than important matters to tend, like investigating the DPWH flood control anomalies. Mga boss, ang karespe-respetong House of Representative na siyang gumagawa ng batas ng Pilipinas ay nabahiran na ng dungis ngayon, mga boss, no, under Martin Romualdez Speaker. Liderato nila Saldico, mga boss. Yun nga ay ang mga flood control ghost project at saka mga budget insertion. Basta kakampikan ng mga Duterte ay doon marami ang kanilang mga tinuon at kaso na isinigawa. Isa pa doon ay ang pag-impeach kay BP Inday Sara. So ngayon, mga boss, ito ay mas inuuna pa ng Congress na isuspend itong si Kiko Barsaga kaysa unahin na tutukan ng Kamara itong mga anomaly at mga corruption na nangyari dito sa ating bansa. Ano nga bang sinabi niya nitong Representative Libeste, mga boss? Ito ating panoorin. Ang boto ko ay no, hindi dahil perpekto si Congressman Barzaga, pero dahil questionable para sa akin na minadali natin itong desisyon dahil ngayong hapon lang natin nakuha ang committee report na ito at si Congressman Barzaga lang ang sinampahan ng kaso ng Committee on Ethics. Ang boto ko ay no, lalo na dahil inuuna natin ang kaso niya kaysa sa mga mas seryosong isyong kinakaharap ng isa sa mga kasamahan natin. Isang kapwa kong Batanggenyo na nandito ngayon na bumoto sa kaso ni Congressman Barzaga. Hindi ba nakakahiya maging miyembro ng Kongreso dahil parang naging normal na meron tayong isang kasamahan na inakusahan na nagbayad para sa mahigit 100 billion pesos ng mga kontrata sa DPWH? Para bang tinatanggap natin na normal lang magkaroon ng kasamahan na iniugnay sa pagnanakaw ng bilyong-bilyong piso na hindi iniimbestigahan na ng Committee on Ethics, Public Works o Infracom, samantalang inuunan natin ang kaso ni Congressman Barzaga, habang hindi man lang natin pinaglalaanan ng masusing atensyon ang mas mabigat na aligasyon, lumalabas na parang okay lang magnakaw sa Kongreso. Nakatala na sa kasaysayan na sa gitna ng matinding kontrobersiya sa korupsyon, ito ang inuna ng Kongreso at parang lang walang mali sa ginagawa ng isa sa ating kasamahan at tayo mismo ay ngayon sumisira sa imahe ng Kongreso. Mahiya naman tayo. Ang kanyang banat sa kanyang mga kasamahan dyan sa Kongreso nitong si Representative Leandro Libeste, mga boss. Totoo naman ngayon, mga boss, no, na nadudungisan na itong House of Representatives sa mga nakawan at mga DPWH ghost project, mga boss. Budget insertion ay nadungisan na talaga at mas inuuna pa nila yung mga kritiko na tutulig sa laban sa PBBM administration. Yan talaga yung kanilang tinututukan at nilalaanan ng budget. Isa itong si Kiko Barsaga, si Congressman Miao, ang kanilang pinupursigi na masuspend or matanggal. Pero ito, binoto to naman taga Cavite, mga boss. Pero mas inuuna pa nilang tutukan kaysa mga kaso na nangyaring korupsyon sa bansang Pilipinas ngayon.
talagang ang tikas at ang tapang ng batang ito, mga boss.